So once again, Village, kumusta po kayo? Pwede niyo ho bang kumustahin ang inyong hindi katabi? Kumustahin niyo ho ang hindi niyo ho katabi? Ayan. Maiba naman ho tayo. Diba? Kumusta ho yung atin hong buhay? Kumusta po ang atin hong pananampalataya? Sige, pwede mo bang kumustahin yung hindi mo katabi? Kumusta yung faith mo ngayon? Ang question ho sa atin ay, lumalago ho ba tayo? Diba? Alam niyo kasi, ang dami na ho nating natutunan. Yung mga natutunan po natin ba ay nagagamit ho natin sa atin ng pamumuhay. Nakatapos ho tayo ng aklat ho ng mga gawa. So ngayon ho tayo, nag-aaral ho sa aklat ho ng Roma. A question for us today, kumusta ho yung mga bagay ho na natutunan ho natin? Tanungin mo nga katabo, may natutunan ka ba? May natutunan ka ba? At yung natutunan ho natin, nagagamit ho ba natin ito sa atin hong pamumuhay? Okay? Tayo po ngayon ay mag-aaral ho sa aklat ho ng Roma. Sinulat ho ni Pablo. Napakahalaga po ng atin hong pinapakinggan. So makinig ho kayo ha. Napakahalaga ho ng atin hong pinapakinggan at pinaniniwalaan hong aral. Mahalaga ho yan. Bakit ho? Dahil ang bawat aral ho at pinaniniwalaan ay nagkakaroon ho ng bunga sa atin hong buhay. Sa atin hong pamumuhay. Tama po? Di ba? Yung mga napapakinggan ho nating katuruan, meron ho itong bunga na nangyayari sa atin hong buhay. Kaya nga ho, kapag mali ang katuruan, mali ang pamumuhay. Uulitin ko po ha, kapag mali ho yung katuruan na natanggap ho natin, mali ang pamumuhay. Di ba? Kung mali ho yung pagkaunawa ho natin patungkol ho sa habag at biyaya ho ng Diyos, magre-resulta ho ito ng immoral ho na buhay. Di ba? Buhay ho na hindi ho kalooban ho ng Diyos. Diba? Na para bang okay lang magkasala, mahabagi naman ng Diyos. Di ba po? Mapagpatawad naman ng Diyos, kaya okay lang magkasala. Kung ganyan hong katuruan ho ang atin hong matatanggap, sigurado ho, mali hong pamumuhay ang mangyayari ho sa atin. At kung maling Jesus ang iyong napakinggan at na-share ho sa atin, ibig sabihin ho, maling Jesus ang atin hong sasambahin at paglilingkuran. Tama? Diba? Kaya ho, napakahalaga na inuunawa ho natin kung ano ho yung napapakinggan ho natin, na hindi lang ho tayo tapos na ho sa ira ho na tagapakinig lang. Diba? Na sana ho magkaroon ho tayo ng puso na sa pagpapatuloy ho natin ang ating pag-aaral, magkaroon ho ng desire sa puso natin na laliman ho yung pagnanais ho natin na patuloy hong makilala ang totoong Jesus ho ng Biblia. At eto ho, kung ang narinig ho nating katuruan ay nakasentro ho sa tao at hindi ho sa Diyos, ang pamumuhay ho natin ay iikot din ho sa sarili, hindi ho sa Panginoon. Naunawaan ho natin at ganyan ho yung nangyari sa marami hong tao sa Roma. Intro lang ho yan ha. Ang Hudyo ho, ang mga Hudyo ho ay naniniwala na ang katuwiran ay makakamtan ho sa pamamagitan ho ng pagsunod sa kautusan. Yan ho yung katuruan na kanila hong natanggap na kapag nasunod mo ang Law of Moses, yung 10 utos, magiging matuwid ka ho sa harapan ho ng Diyos. Yan ho yung paniniwala ho nila, mga Hudyo. Then yung mga Gentiles ho, mga Hintil naman, naniniwala ho sila na sapat na ho yung karunungan ho. Karunungan na, pansariling karunungan at yung religion. Pero syempre ho, dahil ho sa atin hong pinag-aralan, mula ho sa aklat ho ng Panginoon, sa Bible ho, nalaman ho natin na kaya ho nagiging matuwid ang isang tao sa harapan ng Diyos ay sa pamamagitan ho ng ano? Sa pamamagitan ng walang natutunan. Joke lang. Paano ho nagiging matuwid ang isang tao sa harapan ho ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya?
Diba? Malinaw ho yan. Nag-aaral ho tayo ng Acts, nag-aaral ho tayo ng aklat ho ng Roma, at dyan ho natin makikita na ang pagiging matuwid ho natin sa harapan ho ng Diyos, makikita ho natin sa pamamagitan ho ng pananampalataya ho sa Panginoong Jesus lamang. Faith alone, di ba? Binabanggit ho yan ni Pastor Waltz, faith alone, in Christ alone. So kaya ho napakahalaga na nauunawaan ho natin ng ating pinapakinggan, at the same time ho, inaaral ho natin. At meron po laging pagtatanong ho sa isipan na ito ahong napakinggan ko ay nakaugat lagi sa salita ho ng Diyos. Scriptures alone. Kasi ho, wala hong batis ng katotohanan kundi ang Biblia lamang, at lahat ho ng inaaral ho natin ay nakasulat ho dito ho sa salita ho ng Diyos. Kaya ulitin ko ho, kapag mali ang katuruan, anong sunod? Mali ang pamumuhay. At may kasunod ho yan. At haharap tayo sa hatol ng Diyos. Naunawaan ho natin. So last week, ito napanood natin yung recap. Turo ho ni Coach ay sa Romans chapter 1 verses 18 to 32, at nakita ho natin doon na nahahayag mula ho sa langit ang puot ng Diyos. Sabi nyo nga ho, wrath of God. Diba? Na nahahayag sa langit ang puot ng Diyos sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. Ito yung mga tao ho, alam na ho nila ang katotohanan. Pero dahil sa kanilahong kasalanan, sa tindi ho ng kanilahong kalapastanganan, hinahadlangan ho nila yung truth, yung katotohanan. At kapag ho sinabi hong nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos, hindi ho ito basta emosyon na galit gaya ho ng tao. Pag sinabi hong nahahayag ang puot ng Diyos, ito ho ay banal at makatarungang tugon ng Diyos laban sa kasalanan. Naunawaan ho natin, yan ho yung nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos, meaning banal at makatarungang tugon ng Diyos laban sa kasalanan. Okay? Naunawaan ho ninyo? Nakakasunod po kayo? Okay po. So, sa madalihot salita, sa inaral ho natin last week, galit at puot ang Diyos sa saan? Kasalanan. Malinaw po yan. Kaya nga ho, sabi ho, hanggat wala hong pananampalataya sa totoong Jesus ng Biblia, ang galit at puot ng Diyos ay hindi ho mawawala. Yan ho ang isa hong katotohanan ho na nais kong iwan ho sa bawat isa. Hanggat hindi ho tayo sumasampalataya sa totoong Jesus ng Biblia, ang Panginoong Jesus na hindi nakikita ng ating mga mata, hindi ho mawawala ang galit at puot ng Diyos. Naunawaan ho natin, diba sabi ho sa John 3:26, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Ang linaw ho ng Bible, diba? Kung tayo ho, malinaw na hong sinasabi ho ng Biblia, through faith in Jesus Christ, makakamtan ho natin ang buhay na walang hanggan. Matuwid ho tayo sa harapan ho ng Diyos. Diba? Thank you Lord ka na lang talaga dahil sa habag at biyaya ho ng Panginoon. Kaya nga, diba? Pag ho laging sinabi ho ni Pablo yung word ho na kaya nga, therefore, big sabihin ho, meron ho siyang conclusion mula ho doon sa naunang chapter. Diba? Yung wrath of God, nalaman ho natin na mga tao ay makasalanan. Galit at po ang Diyos sa kasalanan. Ngayon no, kaya nga, conclusion, therefore, sino ka namang humahatol sa iba, wala kang maidadahilan sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili
dahil ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng ganoon. So, yung chapter 1 ho, yun ho ay para ho sa lahat ho ng tao. 'Di ba? Na pinapakita ho doon na tayo ho, ang Diyos ay galit at puot sa kasalanan. So ngayon ho, dito ho, mamaya ho aralin ho natin, next verse, nalalaman nating makatarungan ang hatol ng Diyos laban sa mga gumagawa ng mga yon. Hinahatulan mo ang mga gumagawa ng mga bagay na ginagawa mo rin. Akala mo ba'y makakaiwas ka sa hatol ng Diyos? Next po. Hinahamak mo ang Diyos sapagkat siya'y napakabait, matiisin at mapagpasensya. Hindi mo ba alam na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo upang magsisi at tumalikod sa kasalanan? Ngunit dahil matigas ang iyong ulo at ayaw mong magsisi, lalo mong pinapabigat ang parusang igagawad sa iyo sa araw na yon, kung kailan ihahayag ang puot at makatarungang paghatol ng Diyos. Sapagkat igagawad niya sa lahat ng taong naaayon sa kanilang mga ginagawa, buhay na walang hanggan ang ibibigay niya sa mga taong nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti at naghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan. Ngunit matinding galit at puot ang sasapitin ng mga taong makasarili at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sumusunod sa kasamaan. Paghihirap at kapighatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama, una ang mga Hudyo, gayon din ang mga Hentil. Next po. Ngunit kapurihan, karangalan at kapayapaan naman ang tatamuhin ng bawat gumagawa ng mabuti, unang mga Hudyo at gayon din ang mga Hentil, sapagkat walang kinikilingan ang Diyos. Yan ho ang Diyos sa sinasamba ho natin, wala hong kinikilingan. Ang mga Hentil ay walang kautusan ni Moises. Sila ay nagkakasala at paparusahan ng hindi batay sa kautusan. Ang mga Hudyo ay mayroong kautusan, sila ay nagkakasala at hahatulan batay sa kautusan. Sapagkat hindi ang mga nakikinig sa kautusan, kundi ang sumusunod dito ang siyang pawawalang sala ng Diyos. Kapag ang mga Hentil na hindi saklaw ng kautusan ay gumagawa batay sa panuntunan ito, ayon sa kanilang likas na pag-iisip, ito'y nagiging kautusan na para sa kanila. Ipinapakita ng kanilang mga gawa na nakasulat sa kanilang puso ang panuntunan ng kautusan. Pinapatunayan din ito ng kanilang budhi sapagkat kung minsan sila'y sinusumbatan ito at kung minsan naman sila'y pinagtatanggol ito sa kanilang isipan. Ayon sa magandang balitang aking ipinapangaral, gayon ang mangyayari sa araw na ang mga lihim ng mga tao'y hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ikaw tayong lahat ay panandalian hong tumungo, tayo ay manalangin. Aming amang banal na, tapat, hindi nagbabago. Aming Panginoon na makapangyarihan sa lahat, kayo'y amin nung pinupuri at sinasamba. Panginoon, salamat ho sa buhay ho na kaloob ho ninyo, sa lakas ho ng kapangangatawan. Salamat ho, Panginoon, aming Ama, sa inyong habag at biyaya ho. Patuloy ho ninyong ipinapadama ho sa amin. Salamat, Panginoon, aming Ama, dahil kayo ang Diyos ho na nag-reveal ho sa amin ng inyong katuwiran. At dahil ho sa amin ng pananampalataya ho sa Panginoong Jesus, kami ho ay matuwid sa inyong harapan. Aming Amang Banal, sa hapon ho na ito, dalangin ho namin ang patuloy ho ninyong pagtagpo. Pagkausap ho sa bawat puso ho ang naririto ngayon. Hayaan nyo lamang, Panginoon, aming Ama, ang iyong mga salitaan tumagos ho sa kanilang puso. Paunawa nyo ho, Panginoon, na kayo ang Diyos ho na makatarungan. Kayo ang Diyos ho na banal. Kayo ang Diyos ho na mabuti. Maraming salamat, Panginoon. Samahan nyo ho kami. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Okay, para lubos ho nating maunawaan itong sinasabi ho ni Pablo dyan sa chapter 2 ho ng Romans, sa panahon ho ni Pablo, marami hong Hudyo ang naniniwala ho na sila'y ligtas dahil sila ho yung chosen people. Diba? Meron hong pinili hong bayan, bansa ang Diyos ho. At ang mga Hudyo, proud ho sila dan na sila ho ang chosen people. At naniniwala ho sila na sila ho ay ligtas. At
naniniwala din ho sila, naligtas ho sila dahil nga ho dun sa Law of Moses at dun ho sa iba't ibang klase ho ng mga ritual, kautusan. Okay? Nakakasunod po kayo. Mahalaga po ito. Kapag sinunod ho nila ang mga kautusan, ay magiging matuwid sila sa harapan ho ng Diyos. Yan ho yung kanila hong pinaniniwalaan. At madalas ho nilang tingnan ang mga hintil ho bilang makasalanan. So mga Hudyo, sabihin na ho natin, mataas ang tingin ho nila sa sarili nila. Kasi sabi ho nila sila ang chosen people. Diba? Kaya ang tingin ho nila sa ibang tao, lalo ho sa mga hintil. Kapag ho hintil, ano ho? Ibig sabihin, ikaw ay hindi Hudyo. Okay? Ibig sabihin, yung Gentiles, so ang tingin ho ng mga Hudyo sa kanila, makasalanan. Ganyan ho, humatol ang mga Hudyo sa mga taong nasa paligid ho nila. Okay? Nakakasunod po kayo? So ngayon ho, sa Greco-Roman world, marami rin hong moral philosophers. Madami ho yung magkagaya ho ng mga Stoics, Cynics, na nagtuturo ho ng mabubuti hong asal. Yan naman ho yung ginagawa ho ng mga moral philosophers, so na nagtuturo sila ng mabubuting asal, disenteng pamumuhay, pagsunod sa batas, at meron hong civic virtue na naniniwala ho sila na sa pamamagitan ho ng mga bagay ho na yon, magiging matuwid din ho sila sa harapan ho ng Diyos. Okay? Nakukuha nyo ho yung pagkakaiba, difference ho between Jews and moral philosophers. Ang Jews ho naniniwala sa mga kautusan. At yun pong mga moral philosophers, so naniniwala ho sila doon na kailangan mo lang maging mabuti, magandang asal ho na ipapakita sa pamumuhay, at yun ho ay at makakamtan ho nila ang matuwid ho sa harapan ho ng Diyos. Naunawaan ho natin. So ngayon ho, di ba yung Roma, tinuro ho na nandoon ho yung wrath ng Diyos, galit at puot ng Diyos sa kasalanan. Ipinakita ho sa chapter 1 ng Roma yung kasalanan ho ng tao. Di ba, nabanggit ho last week, ano ho yung mga immoralidad ho ng tao, mahihilig ho saan? Yan, sa chismis. Mahihilig ho sa chismis. Yung mga tao ho, grabe ho yung kalapastanganan ho na ginagawa ho nila. Alam na ho nilang may Diyos. Pero hinahadlangan ho nila yung katotohanan. Kaya ho yung mga tao ang ginagawa ho, kapwa ho, babae sa babae, nakikipagtalik, lalaki ho sa lalaki. At yan ho yung immoralidad ho ng tao, yung kasalanan ho ng tao. Naunawaan ho natin. Kaya ho sabi ho sa chapter 1 ho, yung tinuro ho ni Coach, nahahayag sa langit ang galit at puot ng Diyos. At kapag sinabi hong galit at puot ng Diyos, hindi ho ito yung future tense. Ito ho yung present tense. Ngayon ho, naghahatol na ho ang Diyos. At mamaya babalikan ho natin yan. Yung patungkol ho sa paghatol ho ng Diyos. Nauunawaan ho natin. At dito ho sa chapter 2, na para bang sinasabi ho ng mga Hudyo kay Pablo, tama yan Pablo. Dapat talagang hatulan niyang mga taong yan. Yun ho yung naisong iparating ho. Pero dito ho sa chapter 2, ibinabaling ho ni Pablo ang usapin ho tungkol ho sa mga Hudyo at dun ho sa mga moralist philosophers. Yung sulat niya ho na to, itong sinasabi niya ho na ito, na tingnan ho natin yung verse 1. Sabi niya ho sa verse 1, kaya nga sino ka mang humahatol sa iba, wala kang maidadahilan. Ito hong sinasabi ho ni Pablo, tinutukoy niya ho rito yung mga Hudyo at moralist ho na nagmamalinis. Naunawaan ho natin na para ba hong sinasabi niya na huwag mong isipin na ligtas ka dahil ikaw ang chosen people. Huwag mo sabihin na ikaw ay ligtas kasi hindi ikaw yung tinutukoy sa Roma chapter 1. Di ba? Para sinasabi ho ni Pablo, huwag mong akalain na ligtas ka na o mas katanggap-tanggap ka sa harapan ng Diyos dahil mas mabuti ang pamumuhay mo kumpara sa iba. Naunawaan ho natin, sabi ho ya dyan, na huwag mong akalain na dahil mas religious ka, mas mabuti ka, exempted ka na sa galit at puot ng Diyos. Kaya ho sinabi niya dyan, sino ka mang humahatol sa iba, wala kang maidadahilan. Okay?
Sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili dahil ikaw ang humahatol ay gumagawa rin ng ganoon. Kaya ang title ho ng pag-uusapan ho natin ngayong gabi, ngayon ho, sanay na ho sa laiya, ngayon hong hapon ho, Unmasking Hypocrisy, God's Impartial Judgment. Doon ho sa paghatol ho ng Diyos, dito ho natin makikita yung pagkukunwari ho na ginagawa ho ng mga Hudyo na tinutukoy ho ni Pablo, na sinasabi ho ni Pablo, kahit gaano ka pa ka-civilized, kahit gaano ka pa katalino, kahit gaano ka kabait, kung wala kang tunay na katwiran sa harap ng Diyos, pareho ka lang din ng mga tao na yon. Diba? Kaya meron ho tayong tatlong bagay ho na makikita ho sa sulat ho ni Pablo. Number 1 ho, God's judgment exposes hypocrisy. Sa Tagalog ho, ang paghatol ho ng Diyos ay naglalantad ng pagkukunwari. Basahin ho natin, verse 1, You therefore have no excuse. You pass judgment on someone else, for whatever point you judge another, you are condemning yourself. Because you who pass judgment do the same things. Now we know that God's judgment against those who do such things is based on truth. Gusto ko hong maunawaan ho ng bawat isa na ang paghatol ho ng Diyos, gaya ho na sinabi ko sa kanina ho, ito ho ay present tense. Ngayon na ho. Okay? Hindi ho yung paghuhukom ng darating, kundi ngayon na. Ang judgment ho ng Diyos ay, siya ho ay humahatol ho ngayon pa lang. Diba? At nangyayari ho ito sa pamamagitan ho ng una ho. Yun hong katotohanan. Ano yung katotohanan na kapag hinusgahan ho natin ang iba, pero tayo ho na humuhusga ho sa kanila, ay ganon din ho ang ginagawa. Sa pamamagitan ho noon, hinahatulan ho tayo sa pamamagitan ng katotohanan na sinasabi na ikaw nga, di ba, kung makapagsalita ka, ganun ka din naman, ginagawa mo yung mga bagay na yon. Naunawaan ho natin, yun yung sinasabi ho ni Pablo tuno sa mga Hudyo noon, na wala kang maidadahilan. Diba? Na ikaw at tayo ho, mahilig ho tayo na sabihin ho natin, diba, ano ho yung issue ho ngayon? Ano ho yung hearing? Diba? Diba ako ho, habang pinapanood ko yun, nagbabasa ho ako ng comment section, grabe ho yung mga sinasabi ho ng mga tao. Diba? Sabi, ikulong na yan. Dapat talaga mga yan ay hindi na pinapalaya. Diba? Masasamang tao, garapal, ganito, ganyan. Diba? Alam niyo ho, minsan, ganun din naman ho tayo eh. Diba? Para ba hong, minsan galit na galit ho tayo sa mga corrupt na opisyal. Diba? Madami tayong side comments. Pero ang tanong ho, kumusta ho tayo sa atin hong pamumuhay? Kumusta ka sa office mo? Di ba? Ikaw ba yung nangungupit ka ho ng mga konting supplies lang naman para sa activity ng iyong anak? Di ba? Sa panlabas ho, galit na galit ho tayo sa corruption, sa pandaraya, pero sa totoo ho, guilty rin ho tayo. Di ba? Guilty rin ho tayo dun ho sa maliit ho na anyo ng korupsyon. Kung yung iba ho, naungarap ho ng malaki hong pera, mahalagang pera, pero tayo ho, kumusta ho yung pamumuhay ho natin? Kaya nga ang tanong ho ni Coach, ang buhay ho ba natin ay naaayon sa kalooban ho ng Diyos? O tayo ho ba yung kagaya ho ng mga Hudyo, ang tingin ho lagi sa sarili, malinis, matuwid ho, na dahil hindi ka saklaw ng kautusan, marumi ka, na dapat ikaw ang hatulan ng Diyos. Kaya ho sabi ho ni Pablo, ito balikan ho natin yung verse. Kaya nga sino ka mang humahatol sa iba, wala kang may dadahilan. Why? Kasi sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili. Dahil ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng ganoon. Diba? Ipinapakita lang ho dyan sa sinasabi ho ni Pablo na lahat ho tayo, hindi ho tayo matuwid sa harapan ho ng Diyos. Lahat ho tayo ay makasalanan. Lahat ho tayo ay nahaharap ho doon sa
galit at puot ho ng Diyos. Pero ito ho mga Hudyo, dahil ho ang taas ho ng tingin ho nila, ang yabang ho nila, nasusunod ho nila, sa pagsunod ho ng kautusan, doon ho nila nakikita na magiging matuwid ho sila sa harapan ho ng Diyos. Kaya ito ho, pinaalala ho ni Pablo, ibinaling niya ho yung sulat niya. Sino ka namang humahatol sa iba, wala ka ring maidadahilan. Tandaan ho natin, kapag ho dumarating ho yung paghatol ho ng Diyos, nalalantad ho ang atin hong mga pagkukunwari. Sa paano hong paraan? Halimbawa ho, tayo ho, lumalakad ho sa kalooban ng Diyos, di ba? Nagmi-ministry ka, naglilingkod ka sa Panginoon, then may nakita ho tayo na isang tao ho na, di ba, hindi ho kita mo yung buhay, tapos ang ginawa mo, alam mo gayong si ano, talaga naman, kaka-attend-attend lang, itaw ay may kasama na namang iba, ay may asawa. Di ba? Di ba? Yung para ba ho, chismis mo na, ganito, ganyan. Ngayon ho, dito ho, yung nalalantad ho yung ating pagkukunwari, kapag ho, doon ho sa puso ho natin, sino ho naka-experience ho ng ganon? Na every time ho na may nasasabi ho na hindi maganda sa kapwa, ang puso ho ay parang, alam niyo, nakukonsensya. Alam niyo, kapag naranasan niyo ho yun, hatol ho yun ng Diyos. Sa sarili ho natin. Di ba? Na parang bang sinasabi ho ng Panginoon, grabe ka, di ba? Na hindi, wala kang may dadalhan kasi ikaw na humahatol sa iba, ay hinahatulan mo rin ang sarili mo kasi parehas nyo lang ginagawa yun. Nauunawaan ho natin. Kaya ho, dun ho sa mga paghatol ho na darating ho, na kahit sa konsensya ho o sa bunga ho ng atin hong mga ginagawa, o dun ho sa mga consequences ho, nalalantad ho yung atin hong pagkukunwari. Diba? Akala mo, ang bait-bait mo, ang lapit-lapit mo sa Diyos, pero dun ho sa isang pagkakamali ho, sa bagay ho na paghuhusga ho sa iba hong tao, dun ho nalalantad ang atin hong pagkukunwari. Nauunawaan ho natin, kaya ho, lumalabas ho na guilty ho tayo lahat. Wala ho tayong may dahilan. Kaya tandaan ho natin, sa bawat kasalanan ho na ginagawa ho natin sa harapan ho ng Diyos, meron ho yang kaakibat na consequences ho. May kaakibat ho yan na kaparusahan. Kaya alam nyo, minsan makakaranas ho tayo ng pagdidisiplina ho ng Diyos. Di ba? Hindi ho nangangahulugan na mapagparusa ang Diyos. Kundi dito ho natin makikita na sa mga panahon na tayo ho ay nakakagawa ho ng kasalanan sa harapan ho ng Diyos, may kaakibat ho yan, nakaparusahan. Kasi ang Diyos ho, makatarungan ho siya eh. Diba? Makatarungan ho ang Diyos. Nakikita ho ng Diyos yung tunay ho na laman ng atin hong puso. Kaya't kahit ho magpanggap ho tayong maayos o ang bait-bait ho natin sa loob ng church, tingnan mo yung katabi mo. Lalabas pa rin ho ang katotohanan sa makatarungang hatol ho ng Diyos kapag tayo ho ay nakagawa ho ng kasalanan. Diba? Ang Hudyo ho, ang yabang ho nila eh. Akala ho nila na kapag sinunod ho nila ang kautusan, matuwid ho sila sa harapan ho ng Diyos. Kaya gano'n na lamang ho sila makapanghusga. At sabi ko, minsan ganyan ho tayo. Lalo sa mga hindi ho Christians, grabe po tayo magsalita at mag-isip ho ng masama sa kanila. Diba? Na hindi ho natin iniisip at nakikita, ganun din naman ho tayo. Kaya sabi mo sa katabi, huwag kang judger. Diba? Kasi wala kang maidadahilan. Naunawaan ho natin. Minsan ganyan ho tayo eh. Hindi ho maitatago ho ng atinong pagiging active sa church ang karumihan ng atin hong puso. Na kahit gaano ka kasipag, kahit gaano ka kabait, diba? Sabi ni Coach, tanong ho, kumusta ho yung buhay ho natin? Ang galang-galang mo dito sa loob ng church. Kumusta ang trato ho natin sa ating mga magulang? Diba? Grabe yung po at opo mo sa mga leaders mo, sa mga pastors.
Pero kumusta ho kapag kaharap mo at kausap ang iyong mga magulang? Kapag kaharap mo yung ibang tao na mas matanda ho sa atin, ano ho yung pagtrato ho natin sa kanila? Di ba? Baka ho kagaya rin ho tayo nung sinasabi na ho na yung mga hindi pa ho talaga nakakilala ho sa Panginoon. Tandaan ho natin, hindi ho maitatago ng pagiging active sa church ang karumihan ho ng atin hong puso. At ang paghatol ho ng Diyos ay nahahayag kapag tayo ho ay nag-isip at nagsabi ho ng mga bagay na hindi kalooban ng Diyos laban ho sa atin hong kapwa. Na ang totoo naman ho, ginagawa rin ho natin yon. Diba? Kaya ho, imbis ho na tingnan ang kamalian ho ng iba, sana ho makita ho natin na tayo pong lahat ay kinahabagan lang din ng Diyos. Diba? Na sana ho makita ho natin na sa halip ho, chismis mo na yung kasamahan mo sa church. Diba? Na para ba sabihin mo, grabe naman, ang sungit-sungit naman nun. Diba? Yung para ba ho, imbes ho na idamay ho natin ang Facebook, social media, doon ho sa mga bagay ho na masasamang lumalabas ho sa atin ng mga bibig, sana ho makita ho natin na tayo ay kinahabagan lang din ho ng Diyos. Diba? At makita ho natin na tayo ho ay magpakumbaba at talikuran ho yung mga bagay ho na ayaw ho ng Diyos. Naunawaan ho natin, na sana ho makita ho natin na kabutihan ho ng Diyos ay siya hong umaakay ho sa atin upang magsisi at tumalikod sa kasalanan. Yan ho yun. Tingnan ho natin yung verse, text ho natin. Sabi ho dyan, nalalaman nating makatarungan ang hatol ng Diyos laban sa mga gumagawa ng mga yon. Hinahatulan mo ang mga gumagawa ng mga bagay na ginagawa mo rin. Akala mo ba'y makakaiwas ka sa hatol ng Diyos? Next po. O hinahamak mo ang Diyos sapagkat siya'y napakabait, matiisin at mapagpasensya. Sana ho makita ho natin na yung kabutihan ho ng Diyos, siya ho yung nag-aakay ho upang tayo ho ay magsisi at tumalikod ho sa atin ng kasalanan. Na hindi ho sana mangyari na dahil ho, alam ho natin, mapagpatawad ang Diyos, mabait ho ang Diyos, ligtas na naman ako, gawin ho natin itong lisensya para tayo ho ay magpatuloy sa paggawa ng kasalanan. Hindi ho yun eh. Ang nais kong iparating ho ni Pablo dyan, makita ho natin na ang kabutihan ho ng Diyos, yung karakter ho ng Diyos na mapagpatawad ho, mahabagin, ito ho ay umaakay ho sa atin dapat para ho tumalikod ho sa atin hong mga pagkakasala. Tumalikod ho dun sa atin hong kasalanan at magsisi ho tayo ng totoo sa harapan ho ng Diyos. Naunawaan ho natin, hindi ho yung, ay mahabagin naman ang Diyos, kaya hihingi na lang ako ng tawad. Madalas ko hong marinig yan eh. Diba? Mapagpatawad naman ng Diyos, mapagmahal naman ng Diyos, kaya sa isang araw ako hihingi ng tawad. Ganyan ho eh. Ginagamit ho nating license. Yung kabutihan ho ng Diyos para ho ipagpatuloy ang masasama ho nating ginagawa. Pero tandaan ho natin, lahat ho tayo haharap ho sa hatol ho ng Diyos. Kaya nga ho, makita ho natin na yung kabutihan ho ng Diyos, response ho natin dapat ay repentance. Sabi nga ho ni John Piper ho, the correct response to God's goodness is repentance. A change of heart and direction away from sin. God's patience is not a license for sin. It is an invitation to to turn to Him. Naunawaan ho natin, the correct response to God's goodness is repentance ho. Metanoia. Pagsisisi ho ng totoo. Pagtalikod ho sa kasalanan. Yan ho dapat yung response ho natin sa kabutihan ho ng Diyos. Hindi ho yung magpatuloy ho tayo sa ginagawa ho nating mga anomalya. Diba? Mga ginagawa ho natin ng lihim na hindi ho kalooban ng Diyos. Sana ho makita ho natin, buong puso ho tayong magsisi.
true repentance, meron ng pagbabago sa puso. Hindi lang sa puso, kundi nagbabago ho dapat yung pananaw ho natin. Nagbabago ho yung pagtingin ho natin sa kasalanan. Diba? Kung ang Diyos ho ay galit at puot ho sa kasalanan, tayo hong sumasampalataya, kumikilala ho sa Panginoong Hesus, ganun din ho dapat suklam ho tayo sa kasalanan. At yun ho dapat na maging response ho natin sa kabutihan ho ng Diyos. The goodness of God should lead to repentance. Ang tunay ho na pananampalataya ay meron hong totoong pagsisisi, pagtalikod ho sa kasalanan. Naunawaan ho natin. Sana ho makita ho natin ang habag at kabutihan ho ng Diyos ay daan ho na ibinibigay niya ho sa atin para ho tayo ay magsisi at tumalikod ho sa kasalanan. Kaya ano hong gagawin ho natin? Diba sabi ho nung kanta, ikaw ang maghari sa buhay ko, pusong dalisay ang nais ko. Diba? Na hindi lang ho basta ho natin to kinanta. Kaya sabi ko, ang bigat ho nung kanta. Mabigat ho yung kanta. Kasi pagsusuko ho yan ng iyong buhay eh. Pagsusuko ho ng mga bagay na hindi kalooban ho ng Diyos. Na magdudulot ho sa atin ng pagbabago ho ng puso. Na talikuran ho mga bagay na hindi ho kalooban ho ng Panginoon. Sana ho, kapag nakagawa ho tayo ng pagkakamali, alam mo yung naranasan mo yung makonsensya ka, tingnan mo yung katabi mo, nakokonsensya ka pa ba? Diba? Yun ho yung tanong eh. Diba? O yung para bang, alam mo yun, sarap nga sarap ka. Nilalasap mo yung, linamnam ho ng kasalanan. O tayo ho yung kapag ho, nakagawa ho ng pagkakamali, alam mo yung may guilt ho sa loob. Hatol ho ng Diyos yun. Naunawaan ho natin na sa pamamagitan ho ng puso kasi ang Diyos ho, hindi ho natin madadaya sa panlabas. Kasi ang Diyos ho, ang tinitingnan niya ho, ay ang puso ho natin. Diba? Kaya ang tanong sa bawat isa, kumusta ho ang pagdilho natin sa kasalanan? Ikaw ba yung talagang ninanamnam mo pa ang kasalanan? Para o tayo ho yung mayroon ng puso hong binago ho ng Diyos na ayaw ho at suklam ho sa kasalanan. Okay ho? Wala ho tayong maidadahilan. Lahat ho tayo ay hindi ho matuwid sa harapan ho ng Diyos. At dyan ho nalalantad sa paghatol ho ng Diyos sa atin, nalalantad ho na tayo ho ay mga mapagkunwari. Okay ho? Pangalawa hong bagay, God's judgment is impartial and righteous. Ang paghatol ho ng Diyos ay makatarungan at walang pinapanigan. Okay ho? Mapahudyo man ho na ang alam ay pag sinunod si kautusan o mapahintil ho na kailangan mo lang maging maganda yung asal, maging mabuti ka sa iyong pamumuhay, wala kang tinatapakan na tao, relihiyoso man ho o hindi, makasalanan sa publiko o tao hong mapagkunwari, lahat ho tayo ay haharap sa katotohanan ho ng Diyos. Haharap ho tayo sa hatol ho ng Diyos. And God's judgment is impartial. Hindi ho siya tulad ho ng tao na pwede hong suhulan. Pag naabutan mo ng, ay, ikaw mo nang bahala din ha. Talagang kailangan. Pag naabutan mo ng, hindi ho nasusuhulan ho ang Diyos. Hindi ho siya naiimpluwensyahan. Ang Diyos ho natin ay walang kinikilingan. Wala hong pinapaboran. Ang kanya hong hustisya ay perpekto. Ang kasalanan ay kasalanan. Yan ho ang Panginoon ho natin. Hindi ho siya nangungunsinti ho sa kasalanan. Tandaan ho natin ang Diyos ho na sinasamba ho natin ay makatarong ang Diyos.
Hindi ho siya nadadalo doon sa comparison game. Alam niyo ho yung comparison game ho natin? Yung hindi ho siya nahuhulog ho doon sa illusion na kapag mas okay ka, okay ka. Diba? Kumpara doon sa kapag masama siya, ay ito ang hahatulan. Hindi ho ganun ang Diyos ho eh. Kasi ang Diyos ho natin, pagdating ho sa kasalanan, stricto ho ang Diyos. Pagdating ho sa kasalanan, seryoso ho ang Panginoon. Tandaan ho natin, sa bawat kasalanan ho na ginagawa ho natin sa harapan ho ng Diyos, may kaparusahan ho yan. May consequences ho yan. Naunawaan ho natin, makakaranas at makakaranas ho tayo ng pagdidisiplina ho ng Diyos. Alam niyo ho, pag ho kami nagbibiro, halimbawa, pag may sakit ho yung isa hong kasamahan namin, sinasabi ho, binibiro lang ho namin, isuko mo na ang iyong kasalanan. Diba? Baka may kasalanan ka bang hindi isinusuko, kaya ka nagkakaganyan. Yun ay biruan lang ho namin, pero yun ho ay makikita ho natin sa hatol ho ng Diyos, dun ho sa kaibuturan ho ng ating puso. Kumusta ho yung konsensya ho natin? Kumusta yung budhi mo? Na kapag nakagawa ka ng kasalanan, nakukonsensya ka pa ba? At yung konsensya mo yun, maglilid ba yun na ikaw ay mag-repent sa harapan ho ng Diyos? Naunawaan ho natin, kaya ho, ang paghatol ho ng Diyos, makatarungan ho siya. Wala ho siyang kinikilingan. Pagkasalanan ho, kasalanan. Galit at puot ang Diyos sa kasalanan. Kaya kumusta ang pamumuhay ho natin ngayon? Ikaw ba yung namumuhay pa rin sa kasalanan? Kinikilala mo na may Diyos, sumasampalataya kay Jesus, kumusta ang ating buhay? Kapag mag-isa ka na lang, kumusta ho ang ating buhay? Kumusta ho tayo? Kasama ho ako dyan. Kumusta ho tayo kapag mag-isa na lang ho tayo? Kapag wala na hong spiritual leaders ang tumitingin ho sa atin, kapag ikaw na lang sa kwarto mo, kumusta yung mga site na pinupuntahan ho natin? Kumusta ho yung mga pananalita ho natin? Parehas ho na bibig ang ginagamit ho natin, parehas ho na dila ang ginagamit ho natin sa pagsamba ho sa Diyos, pagpupuri ho sa Diyos. Pero kapag wala ka sa church, kumusta ho ang lumalabas ho sa bibig ho natin? Todo tugtog ka ba dyan? Todo kanta ka dyan? Pero pag wala sa church, kumusta ho? Kumusta ang pananalita ho natin? Ang kasalanan ho sa Diyos. Naunawaan ho natin, tayo'y haharap ho lahat sa hatol ho ng Diyos. God's judgment is impartial. Hindi excuse na nagmi-ministry ka. Exempted po ako sa judgment ni Lord. Yes, kasi ho, mula ho Friday, Saturday, Sunday, Lord, nagmi-ministry ako, iba't iba pa hong lugar yun. No, hindi yan excuse. Sa hatol ho ng Diyos. Kahit gaano pa ho tayo kasipag, kahit gaano pa ho tayo katalino, lahat ho tayo haharap ho sa hatol ho ng Diyos. Tandaan ho natin, God's judgment is impartial. Makatarungan ho ang Diyos, wala ho siyang kinikilingan. Naunawaan ho natin. Number 3 ho, everyone is accountable before God. Kaya ho sinabi ko sa inyo, lahat ho tayo ay haharap ho sa Diyos. Pinapakita ho ni Pablo na lahat ho tayo, mapahudyo man, hintil, nasa ilalim ho ng hatol ho ng Diyos. Okay po, naunawaan ho natin. Diba, ito ang Hudyo ho, alam ho nila, kautusan, pagsunod, pero sa totoo lang ho, bagsak ho sila. Kasi hindi ho nila kayang tuparin ang lahat ho ng utos. Ang mga hintil ho, bagsak din ho sila. Kasi kahit ho ang sarili ho nilang konsensya, ay ipinapakita na sila ho ay nagkakasala din.
Meaning to say ho, lahat ho tayo ay guilty. Kaya ho dun ho, sinasabi ho sa Roma chapter 3 verse 20 to 22 ho, wala hong sino man ang mapapawalang sala sa pamamagitan ho ng pagsunod ho sa kautusan. Subalit, ang katuwiran ho ng Diyos ay nahayag. Hiwalay ho dun sa kautusan. At ito ho ay sa pamamagitan ho ng pananampalataya sa Panginoong Hesus ng Biblia. Yung kautusan ho ng mga Hudyo, konsensya ho ng mga Hintil, parehong lantad ho yan sa harapan ho ng Diyos kapag tayo ho ay nakagawa ng kasalanan. At ang resulta ho niyan, guilty. At wala hong kakayanang iligtas ang atin hong mga sarili sa galit at puot ho ng Diyos. Kaya nga ho ito ho si Pablo, sumulat ho siya. Diba? Yung magandang balita ho, na sa pamamagitan ho ng pananampalataya ho kay Jesus, nagiging matuwid ho ang tao. Kasi sa totoo lang, wala hong makakagawa hong makatupad ho ng mga utos ho eh. Wala ho ni isa. Kaya nga ho, ang Diyos ho, sa habag at biyaya niya ho sa atin, gumawa ho siya ng paraan. Ibinigay niya ho yung kaisa-isa niya hong anak. John 3:16, for God so loved the world. Binigay niya ho ang kaisa-isa niyang anak upang, ito gusto ko maging malinaw ho sa bawat isa, mga kabataan. Diba? Kung sa tingin pa ho natin na kaya ho tayo magiging matuwid sa harapan ho ng Diyos ay dahil mabait ka, dahil wala kang tinatapakan na tao, nagkakamali ho tayo. Kasi malinaw ho na sinasabi ho sa aklat ho ng Biblia, sa salita ho ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Kaya ho tayo nagiging matuwid sa harapan ho ng Diyos. Malinaw ho yan sa pamamagitan ho ng pananampalataya. Kaya nga ho, yung sabi ko ho, napakahalaga na inuunawa ho natin yung pinapakinggan ho natin. Kasi kapag maling katuruan ho ang tinanggap ho natin, tsak ho, maling pamumuhay ang mangyayari ho sa atin. At may hatol ho ang Diyos. Naunawaan ho natin. Kaya ho, maging, yun, sabi, mapagmatya, ano ba, mapanuri. Diba? Sabi ho ni Albert Einstein, dapat meron ho tayong holy curiosity. Pagdating ho sa mga ganito hong bagay, naunawaan ho natin, kasi marami ho sa panahon ho natin ngayon, ganyan pa rin ho ang paniniwala. Kailangan mo masunod mo yung mga sacraments, membership, kailangan kabilang ka po ng church ito para paglipad mo ng racket, kasama ka na. Diba? Ito yung mga paniniwala ho eh, pero dito malino na sinasabi ho, through faith alone, in Christ alone, tayo ho ay naging matuwid ho sa harapan ho ng Diyos. Naunawaan ho natin, kaya ho, everyone is accountable for God. Haharap at haharap po tayo sa Diyos. Kahit anong ginagawa mo, mapakabataan ka man, Hudyo ka man o Hintil, haharap po tayo sa Panginoon. Lahat po na mga ginagawa ho natin, hayag ho yan sa Panginoon. Lahat tayo ay hahatulan ho ng Diyos. Naunawaan ho natin, wala hong sikreto, walang kasalanan ho na hindi ho nalalantad. Ano man ho yung baho ho natin, ginagawa ho natin ang palihim, wala po tayong maitatago ho sa Diyos. Kaya ho, village, musta ho tayo? Sana ho sa pag-aaral ho natin dito sa aklat ho ng Roma, huwag ho nating baliwalain ho ang tinig ho ng Diyos. Huwag ho natin na baliwalain ho yung
salita ho ng Panginoon. Huwag ho natin baliwalain ho yung konsensya. Diba? Alam niyo kapag naramdaman na ho natin na yung guilt po sa loob, huwag na ho tayo magmatigas sa harapan ho ng Panginoon. Ito na ho yung pagkakataon ho natin na suko ho natin ang ating buhay sa harapan ho ng Panginoon. Buong puso ho tayo na magpakumbaba. Na hindi ho natin kaya kung wala ang Panginoon. Diba? Hindi dahil sa sarili mong lakas. Hindi ho natin kaya kung wala ho ang Panginoon sa atin ng buhay. Tandaan ho natin, malinaw ho ang katotohanan. Lahat ho tayo ay guilty. Wala hong makakatakas sa paghatol ho ng Diyos. Kaya ho, village, sana ho, sa pagpapatuloy ho ng atin hong journey, hindi ho usapan kung mas mabuti ba ako o karapat-dapat ba ako. Kundi ang tanong mo sa atin ngayon, ako ba ay namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos? Ako ba'y may pananampalataya sa totoong Jesus ng Biblia? Kasi kung wala pa, ito na ho yung time ho natin. Ang Diyos ho ay mahabagin at hindi ho aksidente na tayo ho napakinggan ho natin ang ganito hong klase ho ng turo. At ito ho ay paanyaya ho sa atin ng Panginoon na tayo ho ay buong puso hong magsisi. Diba? Na dati naman nagagawa mo to eh. Diba? Dati nag-church ka, nag-ministry ka. Diba? Hindi aksidente na narito ka ulit humaharap sa Diyos. Hindi ho aksidente na napakinggan ho natin yung kabutihan ho ng Panginoon. At ito ho'y imbitasyon ho sa bawat isa ho sa atin. Kung hindi mo pa talaga nakikilala ang totoong Jesus ng Biblia, ito buong puso mong tawagin, Panginoong Jesus ng Biblia, na hindi nakikita ng aking mga mata. Maghari ho kayo sa akin. Na Panginoon, hindi ho manguna ho yung sarili ko, kundi kayo ho ang manguna ho sa buhay ko. Na ang magawa ko ho, Panginoon, yung kalooban ho ninyo, hindi ho yung kalooban ko ang masunod. Diba, ito na ho yung pagkakataon na huwag na ho nating pagmatigasin pa ho ang ating puso. Ang Diyos ho ay may paanyaya ho sa bawat isa ho sa atin. Na tayo ho ay mamuhay ng naaayon sa kalooban ho ng Diyos. Sana ho, kapag ho inilantad ho ng Diyos ho sa atin yung pagkukunwari ho natin, makita ho natin na hindi ho ito para ipahiya ka. Hindi ho yun dahil para ipapahiya ka ng Diyos dahil ganito ang ginawa mo, nakamalian. Kundi ito ho ipanawagan ho ng Diyos sa atin na isuko mo ang iyong buhay sa Panginoon. Talikuran ng ating kasalanan at tayo ho ay mamuhay na naayon sa kalooban ho ng Diyos. Tayo pong lahat ay magsitayo. Tayo po ay tinawag ho ng Diyos upang maging daluyan ho ng biyaya sa bawat isa. Yung habag at biyaya ho ng Diyos ay tumagos ho sa atin. Patungo ho doon sa iba. Tayo ay tinawag ho ng Panginoon para maging daluyan ho ng pag-ibig sa gitna ho ng puot. Tinawag ho tayo ng Diyos bilang daluyan ho ng katotohanan.
Doon ho sa gitna ho ng kasinungalingan, dito ho sa mundong ito. Kaya ang tanong ho, ano yung tugon ho natin? Response ho natin sa panawagan ho ng Diyos ho sa atin. As followers of the way, as we Christians ho, buong puso ho tayo, magsuko ho ng ating buhay. Tayo pong lahat ay muli hong umawit po sa Panginoon. Tayo ho ay magsuko ho ng ating buhay. Suko na ho natin lahat sa Panginoon. Yun pong mga karumihan ho na ginagawa ho natin, suko na ho natin sa Diyos. Huwag na ho natin panghayaan ho na manigas ho ang ating puso. Para bago ho tayo sumunod ho sa Panginoon. Now is the time to surrender your life to God. Sa pag-awit ho natin, wala ho ibang maitaas, wala ho ibang maparangalan sa atin ng buhay, kundi ang Panginoon. Tayo pong lahat ay umawit. Basagin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako, Panginoon. Inaalay ko sa iyo ang aking buhay. Gamitin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako sa'yo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisan ang nais ko. Ikaw ang sa buhay ko. Ang nais ko'y maging katulad mo. Panginoon, inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Basagin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako, Panginoon. Inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Gamitin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako sa'yo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisan ang nais ko. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Ang
buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Ang nais ko'y maging katulad mo. Tayo pong lahat ay tumungo tayo manalangin. Jesus. Aming Ama, narito ho kami sa inyong harapan. Wala ho kaming may tatago ho sa inyo. Lahat ho ay hayag sa inyong harapan. Hanggang sa kasulok-sulukan ho ng amin hong puso. Alam ho ninyo ang nilalaman ho nito. Yun ho sa mga bagay na ginagawa ho namin na hindi ho ninyo kalooban. Alam ho ninyo ito lahat, aming Ama. Kaya Panginoon, kami ho ay nagsusuko ho ng amin ho. Humihingi ho kami ng tawad ho sa iyo, Panginoon. Kami ho, aming Ama, ay humihingi ho ng panibagong puso. Panginoon, tulungan niyo ho kami nang magawa ho namin ay ang kalooban ho ninyo. Dahil hirap na rin ho kami, aming Ama, sa pagtakas po sa kalooban ho ninyo. Inaamin ho namin, Panginoon, na mahirap po ang buhay kung malayo ho kami sa inyo. Kaya aming Ama, pakasaya sa atin niyo ang aming puso sa pagtanggap ho namin ng mga simbolo ho. Maalala ho namin, aming Ama, ang iyong habag, ang iyong pag-ibig, ang iyong pagmamahal ho sa amin. Panginoon, tatalikuran ho namin yung mga bagay na hindi ho na yung kalooban. Alang-alang ko sa ginawa ho ninyo sa kurso ng Kalbaryo. Salamat ho, Panginoon. Narito ho kami, aming Amang Banal, sa village. Nagkakaisa ho. Inaalala ang iyong ginawa ho sa kurso ng Kalbaryo. Nagpapasalamat, nagpupuri, tinatanghal. Sa amin ng buhay, walang iba kundi kayo. Salamat ho, Panginoon. Panginoon ho ay may panawagan ho sa atin sa oras ho na ito. Na tayo ho ay mamuhay na naaayon ho sa kalooban ho ng Diyos. Na ang paghatol ho ng Panginoon ay ngayon na. At sa paghatol niya ho, nabubunyag ho ang atin ho mga baho. Ang atin ho mga pagkukunwari. Hayag ho ito sa hatol ho ng Diyos. Lagi ho natin tatandaan ng Panginoon ho, siya ho'y makatarungan hong Diyos. At tayong lahat ay haharap sa Kanya. Pero isang bagay ho na ipinapangako ho sa atin ng Panginoon. Ang Diyos na siyang humahatol ho sa atin ay siyang Diyos na mapagmahal.
ang Diyos na mahabagin, mapagpatawad, makatarungan, na nagsasabi ho sa atin, na ang katuwiran niyo makakamtan ho natin sa pamamagitan ng pananampalataya ho sa Panginoon. Kaya ngayon ho hapon, wala ho akong ibang dalangin, aming Amang Banal. Ng bawat isa hong narito, O Diyos. Likhain niyo ho, Panginoon, ang puso namin na mapagpakumbaba. Puso, Panginoon, na tumatalikod ho sa kasalanan. Puso, Panginoon, na nagnanais na maparangalan ka sa amin ng buhay. O aming Amang Banal, makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Kaya amin ho sinasamba. Kayo pinupuri ho namin, pinaparangalan, tinatangal ho sa amin ng buhay. Sapagkat kayong Diyos na banal, kayong Diyos na makatarungan. Sambahin ho kayo, aming Ama, purihin ka, O Diyos. Napakabuti ho ninyo, aming Panginoon. Salamat ho, Panginoon, sa inyong pagsama ho sa amin. Salamat ho, aming Ama, sa pagbibigay ho ng liwanag sa mga buhay ho namin na madilim. Sa pagbibigay niyo ho ng pag-asa ho sa amin, aming Ama. Salamat sa pagmamahal ho ninyo, Panginoon. Salamat sa habag ho ninyo, aming Ama. Kahit kami, Panginoon, O Diyos, nagkakamali, nagkukulang, ang grasya ho ninyo, aming Amang Banal, ay napakalawak. At ang iyong pagmamahal ay tumatakip po sa amin ho mga kasalanan. Salamat ho, Panginoon. Pagpalain niyo ang bawat isa ng kalapitan ho sa inyo. Buhay na naaayon ho sa kalooban ho ninyo. Buhay ho na naghahangad na maparangalan ka, mapaglingkuran ka, masamba ka sa pamamagitan ho ng amin ng buhay. Salamat ho, Panginoon, sa inyong papuri at pagsamba sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Magandang hapon po sa ating buhay.